Feeling ko kaya niya. Ayan o, may lulusutan. Wala, sarado. Alam, naiinis siya. Sakit! Hello friends! Voice over muna ang atake natin today dahil quick update lang naman ito sa ating baby Hershey. So yun na nga po, another challenge na naman sa pagiging singleton puppy niya is yung walang thrill sa kanya ang kumain. Wala kasi siyang kaagaw, so wala ding reason na magmamadali siyang ubusin yung food. Tinapakan mo, be. Ano ba yan, be? Dapat matakaw ka. Kaya ang ginawa na lang namin is sinama na lang muna namin yung mama niya habang kumakain siya to see kung anong magiging reaction niya if inaagawan siya. Ayan, kaagaw mo si mama. Ay, dala. Dali, competition. Ayan, gumana naman konti kaysa kanina. Ang dami lang din, Abi. Mas madami lang nakukuha to. Ayan, gayahin mo si mama, kinakain niya, oh. Nakto. Gigi. Then, ang sumunod na isinama namin is si Ate Gigi niya kasi naisip ko baka too much familiarity lang sa mama niya. Kaya hindi siya talagang yung umaagaw. Punta ka doon. Gutom na yun dapat. Oh, your sister. Oh. Ang bilis ng sister. Ang bilis ng sister. Ayan si sister. Ang hirap na pigilan, Gigi. Hala. Hindi naman yan busog. Kanina pa yan last na nagdede. Ayaw niya. Doon, be. Sa kutsara. Share kayo sa kutsara. Yan. Ay, inagawang ka. Anong gagawin mo pag inagawang ka? Wala ibibigay. Patay. Milk, hindi din siya eh. Tinimplahan natin ilang beses na eh. Buti pa pala yung first time niyang kumain. Mas madami pa siyang nakain nun eh. Baby, hindi ka panipaniwala. Baka manghayayat ka niyan. Alam ko na. Kailangan hindi na siya nakakadede talaga kay Riz. Ayaw niya. Parang pinapahirapan. Competition, be. Competition. Dito. Sabi naman ni Gigi, ba't yung mga nasa floor lang yung akin? Parang si Riz kanina, balita ko. Sa pinggan din. Share na sila. Ayaw na din naman niya eh. Oh, go na. Ubusan mo na lang siya. Umakas na. Sige na, ubusin mo na nga, Gigi. Pag kumakain siya, ilapit na lang natin. Sige na, kain mo na. Go na. Oh, go. Oh, ayaw na rin tuloy. Oh, sige. Ayan, share ha. Ay, naubos na. Wala siyang pake. Naubos na. Maingay naman. Wala na, be. Ano ba yun? Sleep is life daw siya. Paano daw siya lalaki? Hindi ka di dede. Walang dede. Hindi dito matutulog si mama. 2 days pa lang naman siya nakakatikim ng mousse. Try naman natin siguro mga 5 days lang. Nagmi-milk pa rin siya. After that, be, wala na talaga. Hindi na aakyat ang mama mo. Talagang food na lang aasahan mo, ha? Gigi? Puti pa ito. 5 days ang palugit. Yan. Risi. Eat mo, eat. Risi. Very good naman si Risi. Kumakain si mama, oh. Kain si mama. Kain din dapat ang baby. Ayan, oh. Miss Mari. Wala akong apong, tamad kumain. Dapat, ganun yan, oh. Ganun kabilis, oh. Ano nangyari sa'yo, ha? Sarap yan, sarap. Sarap, oh. Ayan, ganyan. So, dapat ba tinatap yung plate? Wow! Ano man tong batang tong? Masyadong loyal sa dede ni mama. Ito naman, gustong-gusto. Bili ka na. Big girl ka na. Pag-retirein mo na ang dede ni mama. Ba't oh, sinugod. Ayun,
Sarap. Racy. Mamaya na, mamaya. Mamaya. Pag ayaw niya na ulit. Ang bilis naman. Be, ikaw, hindi mo rin ginagamit ang iyong brain. Tignan mo, oh. Kayang-kaya mong dumaan sa kama. Gusto mo dyan talaga. Pwede ka tumalon dito. Ganyan. Tapos bumaba dito. Ay, ginawa niya nga. Halika. Halika na. Dapat gayahin mo si mama ganyan, no? Oh. Kaya agaw ba? Hindi. Kaya agaw. Ayan. Ganyan. Yun, simot. Huling milk mo na yan. Bukas, stop na sa pagdede. Pipigilan ka na talaga bukas. Kasi yun nga po, gaya ng sinabi ko, wala akong naging apo na ganyan katamad kumain. Even kahit yung transition period nila, dumidede pa din sila, yes. Pero pag binigyan mo ng dog food na ganyan, malakas sila kumain. As in, ang bilis, ubus agad. So yun nga po yung nakita kong problema dahil wala siyang ka-competition sa pagkain. Kaya parang tinitake for granted niya lang. Ay, talaga naman. Sarap na sarap sa dede ni mama. Oh. Papikit-pikit pa. Huling beses mo na yan. Talaga, be. Titiisin ka namin. Hindi inarte kasi. Parang nakakaawa naman ipigil. Pero kasi, ang big niya na eh. 5 weeks na siya. Kaya hindi na pwede talaga. OA na. Sobra na. Kailangan na mag-retire ng milk bar. Huling laking tiyan. Oh, busog na busog. Busog na busog sa milk. Milk drunk na po. Halika na. The next morning. Then the next day, pinalibutan na namin siya sa 4 adults habang kumakain siya. Then nilagyan na namin ng milk ulit para mas maentay siyang kumain. Ay sus, dami naman pong kakain. Ikaw, kumain ka ha? Yung malakas. Yung malakas ang kain. Hello, si Cream, oh. Oh yeah. Hello. Uy, Rizo, pinapagalitan anak mo. Hindi ka na masyadong takot, ah. Tumigil ka daw. Ayan na. Hala, lakas kumain. Litter mates. Litter mates. Sabi ni Hershey, ano sinasabi niya? Lakas ko nga kumain. Bali, ito yung first kain ni Hershey na kita mong ganado siya. So, I guess nakatulong din yung marami siyang audience sa paligid. Nakita nyo naman, may 4 na umaaligid na shark. Tsaka din yung pag-withhold ng milk kasi nung madaling araw yun eh. Na hindi na namin siya pinapadede nun. For some reason, ayaw niya ng milk. Talagang yung dog food lang yung kinain niya. Kaya binigay na namin sa 4 na shark na nag-aabang. Today, officially, sinarado na namin ang milk bar ng mama niya dahil nabigyan ko na naman siya ng enough time to transition sa dog food. Para din fully dependent na siya sa dog food. At wala na siyang aasahang milk kapag hindi niya inayusan yung pagkain niya. Tsaka para din makapagpahinga na yung nipples ni Riz sa kakakagat niya. Ang tulis pa naman na ng ipin niyan. So, itong damit na nilalagay namin kay Riz Marie, pang dog talaga siya. Ang tawag dyan is surgery recovery suit. So, base nga sa name niya, pang after surgery siya na damit. Ginamit ko na to before kay Cream O nung kinapon siya para hindi niya malik or makagat-kagat yung tahi niya nun. So, who would have thought na magagamit din namin to kay Riz Marie para sa pagsara ng kanyang milk bar. Asan video, di ma? 2XL lang siya kasi shit. Ay! Cream! Uy! Tinatumba. Aba, fashionista. Kakahanap ng damit na to. Yun, may nakita. Damit ng biik. Kay Ate Esme yan eh. Bagay din sa kanya ang orange. Kasi parang orange yung color na ngayon eh. Hindi pa nagba-brown kagaya ng kay Riz. Ilagay ang pumpkin. Patingin. Halo-halong team na. Summer team. Tapos Halloween. Ito yun sa Halloween dati. Wow! Si Orange Riding Hood. Aga pa sa Halloween diya.
Ano natin? Ayan. Beanie Hershey. Ayo nga, Beanie Hershey. Pantropiko. Pantropiko. Ay, kita naman ng tiyan. Lumalabas. Ay, 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 ay. Ayaw niya. Ayaw niya nung sa ulo, yung damit lang yung tinotolerate niya. O, yan na lang. Kasha! Bakit kasha? Ito, luwagan mo pa. Pwede pa luwagan. Sa may dulo lang. Ayun. Parang nagpapahot oil. Skincare. Ay, ang tsinelas ko. Pasimple pa to. Ano nangyayari dyan? Yan, protected na. Ano pinoprotektahan kay Hershey? Wala. Nagpa-fashion show lang yan. Ay, close na sila. Oh, ni Auntie Cream. Oh. Close na. Pero lumalaki yung mata. Anong nangyari kay Henry? Ano yan? Umiiwas sa gulo. Ano nangyari? Dinisiplina. Dalawa na silang didisiplina. Buti hindi nagagalit si Riz pag inaaway ni Cream. E paano binubugbog niya din? Eh, ang dalawa, kamusta naman doon? Ang dalawa, tulog. Oh, nakatingin behave si Sugar. Oh, si Mochi tulog. Mai-meet nyo din siya. Pag 3 months na. Ay, sarado na. Unless kung magaling talaga si Hershey, oh. Pwede siya sumiksik dito. Diyan sa spot na yan. Nandito yung dede ni Riz. Ang bigat na niya. Punong-puno na ng milk. Ayan, yan mga baby mo, kunyari. Si Hershey nasa baba pa. Nasa Team Alipin pa. Maganda yan. Para hindi sila totally ipaghihiwalay mag-ina. Kasi naisip ko din eh. Kawawa naman lalo si Hershey pag hiniwalay to dahil lang bawal magdede. Kasi 'di ba, syempre si mama na lang niya ang kabardagulan niya. So bawas interaction, wala na nga siyang kapatid. Mismo na ang yung junior. Nasa baba pa. Tsaka pag pumunta yun dito, hindi mo rin naman mapapadede. Kaya iyak ka na lang. Pero pwede pa rin kayo play-play. Moments later. Hana, may bago ng baby si mama mo. Asaan, be? Oh. Uy, umiyak na lang. Ay, wala na. Sarado na ang milk bar forever. Diba pinadede ka na ng todo kagabi? Naku, binuksan niya. Natuto siyang magbukas. Hinuhubaran niya si mama. Ino-open niya yung nasa likod. Matalino. Feeling ko kaya niya. Ayan o, may lulusutan. Wala, sarado. Alam, naiinis siya. Sakit. Akala din ni Riz nagpapadede. Naku, dinadaan niya po sa dahas. Sus! Baba ka na lang. Baba. Asaan? Asaan? Ay, hindi naman makatalon. Hindi naman abot. Basta binigyan ko ng mga baby si Riz. Oh, bago na mga babies niya. Hindi. Ay, fake dede na lang. Baby, damulag ka na kasi. Tapos nagdidede pa din. Hindi na yun nakakaganda. Toy na lang. Dede. Cute yun naman dalawa. Nakadamit kayo. Ayan o. Pero nakakapag-interact pa din sila kahit papano. Kaysa totally wala. Na nakahiwalay talaga. Ay, di kaya. Papabuhat. Sus, nakawawa naman, oh. Hindi kasi siya ngumangawa ng sobrang nakakainis. Ay, nag-aantay lang, Angela. Bakit mo na daw siya? Sus. So, unti-unti, kinakaya na ng kumain kahit walang threat na aagawan siya. So, improving na ang bebe natin. Wow, very good. Although may times na nagre-relapse siya, charot, na yun nga, tumatamad siya kumain. So, that's the time na ginagawa namin ng paraan para bumilis siya. Yan na sila.
palakasan nga. Yay! Mission accomplished. Kumakain na siya ng mabilis. Ayun na sila. Nakakatulong talaga itong mga kapatid nyo. Ay, ayun na. Ano siya. Aawayan niya nga. Hindi naman pang-aaway na competition. Hindi ganyan. Dapat mas bibilisan mo. Tama naman, na-achieve niya na. Sabi niya, wala na nga, kaya awayin ko na sila. Wow! Yay! For the first time in forever. Sabi niya, walang hiya ka, nakikiagaw ka pa. Halloween na wasiwas niya, no? Patayin, masira. Ang cute. Ay, bawal yan. Naghahanap ng milk. Ano ba kung saan-saan pa lumulusot, ah? Hoy! Basa na yung damit. Tumutulo na yung milk niya. Hoy, ano yan? Ay, nako. May sakit ka. Akit. Sleep ka na ulit. Oo nga. Kailangan mo na mag-brabe. Lumalabas na yung dede mo sa sobrang puno na ng milk. Ay, wala na si mama. Umakyat. Tubig ka na lang. Water. Water ka na lang. No! Ew daw, ew. Tastes like nothing. Ayan, so nagsisimula na din na nag-aabang na siya sa mealtime niya. Alam niya kasing sa ref nang gagaling yung food niya. So, pag may pumupunta doon na part, ina-expect niya kakain na siya. So, which this time, kakain na nga talaga siya. Ayan, so makikita niyo dito, super magana na siya. Marunong na siya magdamot. Ayaw niya nang pagshirin yung mama niya. Kung dati pinagbibigyan niya, ngayon natuto na rin siya mang-agaw. Tapos, nag-move on na rin kami sa keyballs. Hindi na mousse yung gamit namin sa kanya. Gaya ng dating gawe, binababaran muna namin ng tubig para lumambot. So, mukha na mga gustuhan niya. Dahil hindi siya nanibago, tuloy-tuloy pa rin yung appetite niya. One week since tinakpan namin yung milk bar. Ayan na ngayon, maliit na lang. Tapos, kinakagat-kagat ng anak niya ang singit. Since hindi na siya punong-puno, wala na ring urge series na magpadede. Uy, ano yan? Diyan, baho dyan. Kaya ayun, kahit hindi na siya damitan, ayaw na rin kasi magpadede ni Rizzo. Pinapalipad niya na lang yung anak niya. Pwede lang nakahubad. Wala na ulit damit mode si Rizzy. Pero may... Uy, ano ba yun? Ang tapang naman. Meron pa rin naman siyang milk kahit papano nga. Pero di na rin niya pinapadede. Super excited na. Ang bilis na. Attentive. Pakatakaw na po. Inumpag mo naman ang bibig. Slow feeder, slow feeder. Effective ba ang slow feeder? Ang ingay lang. Nakakatuwa lang na from mahinhin na hindi makaubos ng pagkain to ngayon na kailangan na ng slow feeder dahil mabilis naman siya masyadong kumain. Sabi siguro ni Hershey, ano ba talaga Lola? Mabilis o mabagal kumain? Anyway, challenge completed na naman po para sa singleton puppy na ito. Ano na naman kaya ang next? Parang every week na lang kasi may mga panibagong challenges na naman yan si Hershey. So yun lang friends, quick update lang po sa ating unika iha. We'll see you again for our next video. Bye! Dati pa, hirapan. Ngayon, minute to minute na din. Parang dede lang.